Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1421 hanggang 1430. Nagsimulang pumasok sina Severin at Sofia sa kagubatan habang nag-uusap sila. Dapat napakataas ng kanyang nakuha noon, at maaari pa nga siyang bigyan ka ng napakaraming mahahalagang bagay. Kung nagtayo siya ng isang sekta, sigurado akong napakalakas din ng kanyang sekta. Matapos ang ilang pag-iisip, hindi napigilan ni Sofia ang kanyang Pegas isa. Alam mo ba ang pangalan ng sekta na itinatag ng iyong tiyuhin? Umiling si Severin. Hindi ako nagtanong ng detalyado, ngunit sinabi niya sa akin na hanapin siya sa Mount Hermione pagdating ng oras. Kailangan ko lang sabihin sa kanila ang kanyang pangalan. Napasinghap si Sofia nang marinig iyon. Agad niyang bulalas. Bundok Hermione. Sigurado ka bang iyon ang bundok na binanggit niya? Nakasimangot na tanong ni Severin. Oo, ito ay tinatawag na Mount Hermione. Narinig mo na ba ito dati? Napalunok si Sofia. Hihihi. Alam mo ba na may iba't ibang ranggo sa mga sekta? Hindi ko alam iyon. Prangkang sagot ni Severin. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ito. Ang mga sekta ay nahahati sa mga hindi na itatag na mga sekta at mga itinatag na mga sekta. Simula ni Sofia. Ang isang sekta na hindi matatag ay walang mga saint sa loob nito. Sila ay binubuo lamang ng isang grupo ng mga practitioner na may level 7 o level 8 warrior emperor. Ang mga taong ito ay nagtatag ng kanilang maliliit na sekta na may ilang daang miyembro lamang. Ang ilan sa mas malalaking dinatatag na mga sekta ay maaaring magkaroon ng libu-libong miyembro. Ang isang sekta ay matatawag lamang ang kanilang sarili ay may mga totoong saint, at ang kanilang mga sarili ay tinatawag na mga sekta. Ang ganitong mga sekta ay kinikilala rin bilang mga tunay na sekta ng ibang mga sekta. Tumango si Severin. At mayroon pa bang mga karagdagang ranggo sa itinatag na sektang ito? Nakangiting sabi ni Sofia. Siyempre. Ang mga naitatag na sekta ay nahahati sa 3rd tier, 2nd tier, at 1st tier. Nakinig ng mabuti si Severin, at hindi nagtagal ay naunawaan niya na ang mga sekta na may isang saint ay kilala bilang mga 3rd tier sect, habang ang mga sekta na may level 7 o level 8 saint ay maaaring ituring na isang 2nd tier sect. Samantala, ang mga sekta sa 1st tier ay dapat magkaroon ng royal saint. Mga individual na mas makapangyarihan kaysa sa isang normal na saint. Ang mga sekta na may royal saint ay maaaring ituring na nakatugon sa mga kinakailangan para maging isang sekta sa unang antas. Nagkaroon pa ng isa pang layer ng mga subdivision sa mga 1st tier sects. Sila ay nireranggo bilang mga nasa low-class 1st tier sect, mga middle-class 1st tier sect, at mga upper-class 1st tier sect. Matapos matuno ang impormasyong iyon, sinabi ni Severin. May mga subdivision din para sa mga 1st tier sects. Paano sila nakategorya noon? Base ba ito sa bilang ng mga disipulo? Hindi. Nakangiting sagot ni Sofia. Sigurado akong alam mo na ang bilang ng mga tao ay hindi palaging ang pinakamahalagang kadahilanan. Bukod sa pagkakaroon ng isang malaking bilang ng mga disipulo, ito ay pangunahing nakasalalay sa pagkamit ng mga nakatataas sa sekta, tulad ng kanilang pinuno at ilang mga matatanda. Matapos makapag-isip sandali, nagpatuloy si Sofia. Hindi bababa sa iyon ang sinabi sa akin ng aking ama. Sinabi niya na ang mga sekta sa 1st tier ay maituturing na lower class kung mayroon lamang silang 3 o 4 na level 1 at level 2 royal saint. Ang pagiging isang middle class na 1st tier na sekta ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 o 4 na level 4 royal saint. Para sa mga upper class 1st tier sects, ang kanilang pinuno ay dapat na nasa isang level 7 royal saint, at ang kanilang pinuno ay dapat na nasa level 7 royal saint, at kailangang mayroong hindi bababa sa 3 level 7 royal saint bago ito maituring na isang sekta na nasa mataas na uri ng unang antas. Nakikita ko. Malaki ang nakasalalay sa bilang at antas ng paggamit ng pinakamalakas na nakatataas. Pahayag ni Severin. Alam kong ang antas ng paggamit na higit pa sa isang saint ay isang royal saint, ngunit ang mga taong tulad nito ay hindi kailanman makikita sa normal na lipunan. Sila ay matatagpuan lamang sa ilang napakakapangyarihang mga sekta. Alam ko na ngayon na ang mga individual na ito ay matatagpuan lamang sa mga unang antas ng sekta.
Gulat na sabi ni Severin. Nakangiting itanong ni Severin. Sa paghusga sa kung gaano ka nagulat, ligtas ba para sa akin na ipalagay na ang sekta ng aking tiyuhin ay isang sekta sa unang antas? Si Sofia ay may labis na gulat na ekspresyon. Hindi lang ito first-tier sect. Ang sekta sa Mount Hermione ay tinatawag na Sky Blue Sect, at ang pangalan ng sect leader ay Wulrich Blash. Hindi alam ang kanyang attainment level, pero dapat siya ay level 7 Royal Saint man lang. Sinasabi ko iyan dahil ang kanilang sekta ay isang upper-class first-tier sect. Kaya sinasabi mo na mayroong hindi bababa sa 3 antas ng 7 maharlikang santo sa sekta ng aking tiyuhin. Nagulat din si Severin sa narinig. Iyon ay magpapaliwanag kung bakit hindi ko makita ang kanyang natamo. Ito ay mas mataas kaysa sa akin. Kung ang aking natamo ay mas mababa kaysa sa ibang tao, kung gayon ang pamamaraan ng mind's eye ay hindi gagana. Sa pinakamainam, maaari kong subukang makilala ang kanilang mga natamo kung may pagbabago sa kanilang espiritual na enerhiya, ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin ito masyadong tumpak. Hindi ko akalain na magkakaroon ka ng ganoong uri ng lihim na pamamaraan. Mukhang isang napakahusay na kasanayan na mayroon ka. Napalunok si Sofia nang marinig iyon. Hindi nakakagulat na nakita mo ang aking natamo ng ganoon kadali. Maaari mo bang ituro sa akin ang lihim na pamamaraan na iyon? Medyo naging balisa ang ekspresyon ni Severin nang marinig iyon. Halos parang nailagay siya sa napakahigpit na lugar. Medyo mahirap, sa kasamaang palad. Sa wakas ay umimik si Severin pagkatapos mag-alinlangan ng ilang segundo. Nabigla si Sofia nang marinig iyon. Tama ka, masyadong mahalaga ang isang lihim na pamamaraan na tulad niyan. Ikaw at ako ay magkaibigan lang, kaya hindi ko inaasahan na ipapasa mo ito sa akin. Magkunwari ka lang na hindi kita tinanong tungkol dito. Ngumiti ng mapait si Severin at nagpaliwanag. Dahil ikaw at ako lang ang nandito, maipapaliwanag ko kung bakit medyo mahirap. Ang unang hakbang sa pag-aaral ng Discarting Mind's Eye ay ang buksan ang iyong third eye. Ang aking third eye. Kumunot ang noo ni Sofia at nagtatakang tumingin kay Severin. Tumanggaw si Severin. Oo, para mabuksan ang mind's eye ng isang tao, ang taong iyon ay kailangang humiga ng hiyubot-hubad sa harap ko. Para mabuksan ang mind's eye nila, gagamit ako ng kombinasyon ng dry needling at pressure point treatment sa kanilang katawan. Napilitan si Severin na ipaliwanag ito kay Solia dahil natatakot siya na baka isipin siya nito na isang taong maramaw na ayaw ipasa ang lihim na pamamaraan nito. Namula ang pisngi ni Sofia habang nakikinig sa paliwanag niya. Sa huli, kinagat niya ang labi niya at sinabing, "Nakikita ko, hindi nakapagtataka na nag-aalangan kang sumagot ng oo nang hilingin kong turuan mo ako." Ngumiti si Severin. Lahat ito ay gustong matutunan ni na Rachel, Gracie, at Nancy ang parehong sikretong pamamaraan, ngunit nahihiya akong ipaliwanag ito sa kanila. Pinalis ko na lang ito sa pagsasabing nakakainis magturo, at totoo nga. Nakakapagod na ituro iyon sa mga babae. Napatingin tuloy si Severin kay Sofia at sinabing, "Kung interesado kang matutunan ang teknik na ito, palagi akong makakatulong upang buksan ang iyong mind's eye. Okay lang ako sa pagtuturo sa iyo, ngunit ang lahat ay depende sa kung okay ka sa pagdaan sa unang hakbang ng pagbubukas ng iyong mind's eye. Ito ay isang kinakailangan para sa pag-aaral ng mind's eye technique." Namula ang pisngi ni Sofia. Nahihiya niyang ibinaba ang ulo at mas lalo pang nakaramdam ng kaba. Kapag hilingin sa kanya ng ibang mga babae na turuan sila, laging naghahanap ng mga dahilan si Severin para paalisan sila. Gayunpaman, sumang-ayon si Severin nang gawin niya ang kahilingang iyon hanggat hindi niya iniisip na pagdaanan iyon. Hindi ba ibig sabihin nito ay kailangan niyang makita ang buong katawan ko? Lalong kinabahan si Sofia sa isiping iyon. Gayunpaman, medyo sabik pa rin siya na asahan ito. Pagkatapos ng lahat, lumabas siya kasama si Severin na may tanging pag-asa na isulong ang kanilang relasyon. Kung nagawa niyang turuan siya ng mind's eye technique, tiyak na mas lalo silang mag-iinit sa isa't isa. Ako. Hindi pa ako handa. Sa wakas ay bamulong si Sofia sa sarili pagkatapos ng ilang pag-iisip. Medyo masyadong mabilis ang pag-usad ng lahat, at hindi niya magawang maghubad ng ganoon kabilis sa harap niya.
Mahinahong ngumiti si Severin kay Sofia. Huwag kang mag-alala. May oras pa, ngunit mas mabuti kung gagawin mo ito ng maaga hanggat maaari. Mas makikinabang ka kung matutunan mo ito sa mas batang edad. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Severin. Bukod dyan, kailangan mong isaalang-alang kung gusto mo bang matutunan ito o hindi bago tayo bumalik. Napakahirap para sa akin na turuan ka sa sandaling bumalik tayo sa South Link City. Kapag tinanggal ko ang mga karayom sa huling sandali ng pagbubukas ng iyong mind's eye, ang kasiyahang nararamdaman mo ay magiging napakalakas na magpapakawala ka ng napakalakas na helanghing. Kung bubuksan ko ang mind's eye mo sa South Link City at ilalabas mo ang ganoong uri ng helanghing, itatanong ni Sheila at Dayan kung ano ang nangyari. Gaano kasaya ang helanghing na iyon? Magaling ako sa pagpipigil sa aking sarili, kaya malamang na hindi ako dadaing dahil lang sa sarap sa pakiramdam. Nag-aalinlangan si Sofia sa mga sinasabi ni Severin. Ngumiti si Severin. Hahaha. Ganon din ang sinabi ni Sheila, pero hindi niya napigilan ang sarili niya sa huli. Nawalan ng masabi si Sofia at nagtaka kung gaano ito kasaya. Ang paraan ng paglalarawan ni Severin ay naging dahilan upang ma-curious siya na subukan ito. Sa sandaling iyon, isang malaking pulang sawa ang bumungad sa kanila mula sa asol at ibinuka ang bibig nito upang salakayin si Sofia. Mag-ingat ka, naramdaman ni Severin na ang ahas ay may malakas na espiritual na enerhiya, at napagtanto niya noon na si Sofia ay nakayuko sa malalim na pag-iisip. Nang walang pag-aaksaya ng oras, inakbayan niya si Sofia at magaling siyang hinayla palayo sa pag-atake ng higanteng sawa. Pagkatapos ay naghatid siya ng mabilis na sipa sa katawan ng higanteng pulang sawa. Isang mapurol na kalabog ang narinig, at ang higanteng pulang sawa ay pumailan lang ng 10-10 metro sa himpapawid, na nagpabagsak ng ilang malalaking puno sa tilapon nito. Ang sipa ni Severin ay nag-iwan ng butas na kasing laki ng basketball sa katawan ng sawa, at ang lakas ng kanyang sipa ay dumaan sa laman ng sawa. Ang pulang sawa ay nagpakawala ng matinding paghihirap at nagpumiglas sa lupa saglit bago namatay. Kaya napasigaw ng mahina si Sofia sa gulat pagkatapos yakapin ni Severin ang bewang niya. Ilang sandali pa ay nagpatuloy silang dalawa sa pagyakap sa isa't isa bago bumitaw. Lalong namula si Sofia nang mapatingin sa gwapong mukha ni Severin. Ito ay medyo romantikong tanawin sa isang lugar na puno ng makapal na hamog. Ahem. Okay ka lang ba? Nasa loob na tayo ng gubat, at dito magsisimulang lumitaw ang mga espiritong hayop. Medyo awkward ang pakiramdam ni Severin habang hawak niya ang slim waist ni Sofia. Mabilis niya itong tinulungang makatayo bago binitawan ang kamay nito. Tumanggaw si Sofia. Ayos lang ako. Medyo naging pabaya lang ako kanina. Hindi ko akalain na makakasalubong ko ang isang spirit beast noong 100 metro pa lang ang nilakad natin. Akala ko makakasalubong lang natin ito pagkatapos ng ilang sandali. Tahimik lang ang higanteng sawa na iyon nang umatake. Naligtas ako, salamat sa iyo. Sinulyapan ni Severin ang higanteng sawa at itinuro. Kaka-rating lang natin sa loob ng kagubatan, pero hindi ko akalain na makakatagpo tayo ng level 1 Warrior King na Spirit Beast sa paligid ng kagubatan. Ang taong ito ay nasa tuktok ng food chain sa ibang kagubatan. Oo. Tumanggaw si Sofia bilang pagsang-ayon. Ito ay magiging lubhang mapanganib para sa pangangaso ng isang profound master para sa mahahalagang bagay dito. Dahan-daang pinalawak ni Severin ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip hanggang sa abot ng kanyang hanay at nagpatuloy sa pagsulong kay Sofia. Ang iyong mental na kapangyarihan ay hindi kapanipaniwalang malakas. Pinupuri siya ni Sofia nang maramdaman niya ang hindi nakikitang pagbabago. Makalipas ang halos kalahating oras na paglalakad, narinig nila ang tunog ng away mula sa unahan. Nakangiting sabi ni Severin. Kung saan may mga espiritong hayop, mayroong mga espiritual na halamang gamot. Ang espiritual na enerhiya sa loob ng lugar na iyon ay tiyak na magiging napakalakas, kaya't hindi katakataka na ang ilang mga practitioner ay pupunta dito at maghanap ng mga mahahalagang bagay. Tumanggaw si Sofia. Gustong-gusto ng mga disipulo ng mga liblib na sekta na pumunta sa mga mapanganib na lugar para sa layuning iyon. Maraming mga espiritual na halamang gamot dito, pagkatapos ng lahat,
At ang mga fighting spirit na hayop ay isa ring uri ng pagsasanay para sa kanila. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy siya. Ngunit ang mga disipulong ito sa pangkalahatan ay mas gustong pumunta sa mga grupo ng ilan hanggang sa 100. Ito ay magiging mas ligtas sa ganoong paraan. Nakangiting tanong ni Severin. Sigurado akong minamaliit ng mga disipulong iyon ang mga walang kaugnayang practitioner na tulad natin. Depende yan sa tao. Prangkang sagot ni Sofia. Ang ilan ay ginagawa, ang ilan ay hindi. Marami rin ang malalakas na walang kaugnayang practitioner, at mas gusto nilang mag-isa kaysa sumali sa isang sekta. Nabalitaan ko na sila rin ay maaaring maging mga Royal Saints. Ito ang matatawag mong tunay na malalakas na individual. Namimugati si Severin. Kailan ako makakarating sa Royal Saints? Napakababa pa rin ng aking natamo para makamit iyon. Huwag kang mag-alala. Mayroon kang napakalakas na tiyuhin, at wala nang maglalakas loob na guluhin kapag katapos mong matapos ang gawaing ibinigay niya at magtungo sa Sky Blue Sect. Napaisip si Severin at sinabing, Bueno, dahil nandito na tayo, maaari pa tayong maghanap ng mga espiritual na halamang gamot. Kailangan ko ng mga pangatlong grade na espiritual na halamang gamot sa ngayon. Ibig sabihin ba nito ay isa ka ng 3rd grade medium rank alchemist? Nagtatakang tanong ni Sofia. Akala niya ay isang 3rd grade low rank alchemist lang si Severin. Magagawa mo ba ang isang pambihirang tagumpay sa 3rd grade high rank alchemist? Mahinahong tumango si Severin bilang tugon sa gulat na reaksyon ni Sofia. Ako nga, ngunit ang aking pagkamit ay nangangailangan sa akin na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa 4th grade low rank alchemist. Tanging ang 4th grade low rank na mga Pildores ay makakatulong sa akin na makamit ang higit pa sa aking natamong tagumpay. Nakangiting sabi ni Sofia. Masyado kang talentado. Sa pagkakaalam ko, ang mga first-year sect lang ang makakapag-produce ng mga ganyang alchemist. Natitiyak kong magagawa mong magtagumpay sa 3rd grade high rank at magpatuloy sa pagiging isang alchemist sa 4th grade o maging sa 5th grade. Alam kong magagawa mo ito. Sa sandaling iyon, tila may natuklasan si Severin sa pamamagitan ng kanyang mental power. Naningkit ang kanyang mga mata, at lumiko siya sa kanan. Wow, hindi ko inaasahan na makakahanap ako ng 2nd grade high rank spiritual herb sa lalong madaling panahon. Sandaling natigilan si Sofia. Napakalakas ng iyong mental power. Wala man lang akong napansin. Marahil ang halamang espiritual na ito ay nasa labas ng saklaw ng aking mental na kapangyarihan. Paalala ni Severin kay Sofia. Ang paggamit ng kapangyarihan sa pag-iisip ay nangangailangan ng pinsala sa iyo. Dapat mong iwasan ang paggamit nito maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Kung hindi mo pakiramdam na ligtas sa paligid ko, hindi ka rin magiging ligtas sa iyong sarili. Pagkatapos ay binawi ni Sofia ang kanyang mental power at sinundan si Severin. Nabanggit mo na may mga espiritual na halamang gamot, upang subukan at makita kung madarama ko ang mga ito. Hindi ko inaasahan na lalampas ito sa aking saklaw ng espiritual na enerhiya kaya gusto ko lang. Ilang mabilis na sugod sina Severin at Sofia sa kagubatan at sa wakas ay narating nila ang lugar kung saan naroon ang 2nd grade high rank na espiritual na halamang gamot. Nagniningning sa tuwa si Severin nang tingnan niya ang halamang gamot. Nilapitan niya ito at sinabing, hindi ko akalain na magkakaroon ng 2nd grade high rank na mga espiritual na halamang gamot na hindi masyadong malayo sa gilid ng kagubatan. Ngayon ay hindi na ako makapaghintay na makita kung ano pa ang makikita ko sa kailaliman ng kagubatan. Maaaring mayroong maraming 3rd grade espiritual na mga halamang gamot, at marahil kahit 4th grade. Nakangiting sabi ni Sofia. Posible iyon, ngunit ito ay nasa pinakamalalim na bahagi lamang ng kagubatan. Ang mga espiritong hayop ay magiging mas malakas kung lumalim ka, kaya kailangan mong maging mas maingat sa oras na iyon. Tumango si Severin. Gagawin ko. Mayroon akong 2 magandang asawa na naghihintay sa akin na bumalik sa isang piraso. Oo, at parang patay na ako kung nasa panganib ka. Kaya naman hindi mo magagawa at hindi dapat makipagsapalaran.
Mayroon kang malakas na kapangyarihan sa pag-iisip, kaya magbibigay daan ito sa iyo na makaramdam ng anumang makapangyarihang espiritong hayop. Kung may mapansin ka man, ang priority namin ay umalis sa lalong madaling panahon. Ngumiti si Sofia at pinayuhan siya. Hindi masama. Hindi masama. Ang second grade high rank na espiritual na halamang gamot na ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa alchemy. Nakuha na ni Severin ang espiritual na halamang gamot at inimbak ito sa kanyang spatial ring. Mukhang may labanan sa direksyong iyon, at naririnig ko rin ang pag-ungol ng hayop. Pupunta ba tayo at tingnan? Hindi itataya ng mga tao ang kanilang buhay para mainas ang mga espiritong hayop na ito kung walang anumang bagay na mahalaga doon. Sigurado akong magkakaroon ng ilang mga espiritual na halamang gamot. Itinuro ni Severin ang isang direksyon matapos marinig ang tunog. Sabi ni Sofia na medyo awkward na ekspresyon. Iyon ay isang posibilidad, ngunit dapat mong gamitin ang iyong mind's eye technique upang suriin ang nakuha ng ibang tao. Hindi natin nais na maging gulo ang ating sarili. Pagkatapos ay idinagdag. Talagang madaling gamitin ang diskarteng iyon. Makakatulong ito sa amin na maiwasan ang anumang gulo. Nang marinig iyon ni Severin ay tiningnan niya si Sofia mula ulo hanggang paa at tinukso ito. Well, mukhang lalo kang nasasabik sa teknik na ito. Kung gusto mo, bakit hindi tayo maghanap ng kuweba para matulungan kitang buksan ang mind's eye mo? Nakaramdam ng awkward si Sofia nang tingnan siya ng ganoon ni Severin. Pakiramdam niya ay tumambad sa kanya ang kanyang katawan at may pag-aalinlangan niyang sinabi. Gusto kong ang matutunan ito, pero hindi pa ako nakakapagdesisyon. Paano mo aasahan na sasagutin kita ng ganoon kabilis kapag kasama rito ang paglalantad ko sa iyo ng hubad kong katawan? Nagulat siya nang mapanuksong sabi ni Severin. Di ba natulog na tayo kagabi? Basta gawin mo. Huwag kang mag-isip ng sobra. Nawalan ng masabi si Sofia. Tama ang sinabi niya na magkasama silang natulog, ngunit ang ginawa lang nila ay matulog. Wala nang iba. Sa paraan ng pagkakasabi niya, ito ay parang napunta na sila sa lahat ng paraang iyon. Hindi ko akalain na ang isang disenteng lalaki na tulad mo ay gagawin ang iyong mga malaswang sandali. Nahiyang ipinikit ni Sofia ang mga mata at nagkunwaring nagalit sa kanya. Gusto mo ba ng iyong mga halamang gamot o hindi? Baka maunahan ka ng ibang tao kung patuloy kang maaantala. Muling sinulyapan ni Severin si Sofia at nakahinga siya ng maluwag nang makitang hindi nito suot ang uniforme o token ng kanyang sekta. Dahil maaari silang makatagpo ng ilang mas malalakas na miyembro ng ibang mga sekta. At posibleng kunin pa ang mga ari-arian ng mga taong iyon o patayin ang ilan sa kanilang mga miyembro, magiging mahirap kung may makatakas na makilala siya bilang isang miyembro ng Stormy Moon Sect at target ang kanyang sekta sa susunod. Lumipad tayo papunta doon. Tumaas si Severin ng 2 metro sa ibabaw ng lupa habang si Sofia ay nakasunod ng malapit sa kanyang likuran. Wala pang 3 minuto ay nakarating na silang dalawa sa lugar kung saan nagaganap ang away. Ang isang lambak na may ilog ay matatagpuan mga 2 hanggang 300 metro ang layo, na maaaring ipaliwanag kung bakit walang masyadong fog doon. Hindi nagtagal, nakita nilang dalawa ang 8 practitioner na umaatake sa isang espiritual na hayop. Ang 8 taong ito ay malamang na mula sa isang sekta. Ang kanilang mga damit ay pareho. Tinignan ni Severin. Dagdag pa ni Sofia. Mukhang medyo disente ang kanilang natamo. Lahat sila ay mga warrior emperors, pero level 1 o level 2 warrior emperors lang sila. Ang isang pambihira na tulad mo ay walang problema sa pakikitungo sa kanila. Ngumiti ng pilit si Severin at sinabing, paano mo ako matatawag na freak? Binibigyan lang kita ng isang payo noong sinabi kong dapat mong malaman ang pamamaraan ng mind's eye ng mas maaga kaysa sa huli. Hindi nagkakaroon ng pagkakataon ang ibang tao na matutunan ito. Hindi alam ni Sofia kung matatawa o maiiyak. Hindi ko sinasabing isa kang pambihira sa ganoong kahulugan. Ang sinusubukan kong sabihin ay ikaw ang henyo sa mga tuntunin ng pagkamit. Nakangiting sabi ni Severin. Salamat sa papuri mo. Medyo nabigla ang spirit beast sa 8 tao na umatake dito, pero parang ang labanang ito ay maaaring tumagal ng medyo matagal. Nagtanong ni Sofia.
Sa palagay ko ang ibig mong sabihin ay magiging mas madali para sa iyo na makuha ito kung hihintayin mo silang lumaban ng kaunti pa. Umiling si Severin. Hindi. Hindi mo ba nakikita ang spiritual herb sa likod ng spirit beast na iyon? Isa itong third grade medium rank spiritual herb. Halatang halata kung bakit napakadesperadong makuha nila ito. Nasa tabi lang ng ilog ang halamang iyon, at dahil napakaraming fog sa paligid, maaari tayong lumangoy doon ng palihim at kunin ito. Kabanata 1427. Agad na nagningning ang mga mata ni Sofia nang marinig ang sinabi ni Severin. Oh, kaya nilayon mong kunin ang espiritual na halamang gamot nang hindi mo kailangang labanan ang mga ito. Tumanggaw si Severin. Natoon ang kanilang atensyon sa espiritong hayop, kaya malamang na hindi sila maghay-hinala na may taong lumangoy sa kabila ng ilog at kukuha ng halamang gamot. Kapag nakuha na natin sa ating mga kamay, patuloy tayong lumangoy sa ibaba ng agos sa isang tiyak na distansya bago muling bumangon mula sa tubig. Oo naman. Nakangiting sabi ni Sofia. Kahit na ang espiritong hayop at ang mga uri ng mga disipulong iyon ay hindi katugma sa iyo, mas mabuti kung makuha natin ang espiritual na halamang gamot nang hindi na kailangang makipag-away. Kasunod ng pag-uusap na iyon, agad silang nagsimulang maglakad patungo sa ilog at sumisid. Pagkatapos ay inilipat nila ang kanilang espiritual na enerhiya sa kanilang mga paa para makalangoy sila ng mas mahusay. Hindi nagtagal, abot kamay na nila ang halamang gamot. Pagkatapos ay lumutang si Severin mula sa tubig, kinuha ang halamang gamot mula sa lupa, at inilagay ito sa kanyang special ring. Nang makolekta na ito, nagpatuloy siyang lumangoy sa ibaba ng agos kasama si Sofia bago bumangon mula sa tubig ilang metro ang layo. Napakasarap sa pakiramdam ng tubig. Napakasarap lumangoy. Medyo nagulat pa rin ako na napakadali naming nakuha ang espiritual na damo. Iyon ay isang napakatalino na hakbang. Nakangiting umahan si Sofia mula sa tubig. Nakatayo siya sa tubig na mataas ang baywang, at ang maluwag na sutla tulad ng mahabang damit ay kumapit ng mahigpit sa kanyang katawan pagkatapos na mabasa. Ang kanyang mga kurba ay pinatingkad ng husto. Napasulyap si Severin sa kanya at halos damyugo ang ilong. Ang damit sa kanyang katawan ay naging malapit. Transparent matapos itong mabasa, at kitang-kita niya ang lahat sa ilalim ng damit ng malinaw. Sa isang iglap, nag-init ang puso ni Severin. Nang mapansin ni Sofia ang kanyang titig at ang mainit niyang ekspresyon, tumingin siya sa kanyang katawan at agad na namula. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng hiya kaya gusto niyang magtago sa paningin nito. Anong tinitingin-tingin mo? Ang pervert mo. Agad na tumalikod si Sofia at nawalan ng masabi. Naitago ng kanyang damit ang lahat bago ito nabasa, at hindi niya inaasahan na halos maaninag ito kapag nabasa ito. Umabot na sa sukdulan ang pagiging mahiyain niya, at halata niyang kanina pa niya pinagmamasdan ang kanyang mga suso. Sa kasamaang palad, hindi niya naisip na bibigyan niya si Severin ng magandang tanawin ng kanyang puwitan noong lumingon siya. Sandaling hindi nakaimik si Severin, pero hindi nagtagal ay nagkomento siya. Ahem. Aalis ako sa tubig at patuyuan ang sarili ko pagkatapos. Ang ganda pala ng ilalim mo. Pagkatapos ay lumipad siya at ipinadala ang kanyang espiritual na enerhiya habang nanginginig ang kanyang katawan. Ang kanyang pagkilos ay nagtanggal ng tubig sa kanyang damit, kaya't agad na natuyo ang kanyang damit. Pagkatapos ay lumipad si Severin pabalik sa gilid ng ilog. Napatingin si Sofia sa puwete niya at hindi na siya nakaimik gaya ng dati. Para bang hindi sapat ang pagtingin sa kanyang puwitan, kailangan lang niyang bigyan siya ng ganoong papuri. Mas gugustuhin niyang hindi marinig iyon mula sa kanya. Malamig na napaungol si Sofia. Lumipad siya para patuyuan ang kanyang damit bago bumaba sa kinaroroonan ni Severin. Kung alam kong mangyayari ito, hindi sana kita sinundan sa tubig kanina. Reklamo ni Sofia kahit medyo nakaramdam siya ng saya sa kaibuturan. Total, tumingin sa kanya si Severin. Katawan na may intriga kanina, na nagmumungkahi na mayroon siyang bagay para sa kanya. Mas mabuti nang mag-react siya ng ganoon kaysa hindi magpakita ng interes sa katawan nito. Bago umalis si Sofia sa South Link City, may naisip si Sheila na magbihis siya ng mas sexy at akitin si Severin.
Baka iyon na ang salik sa pagpapasya para makuha niya ang puso ni Severin. Si Sofia ay hindi kailanman nagkaroon ng katapangan na magsuot ng mas sexy, ngunit nagawa niyang ipakita ang kanyang figure sa pamamagitan ng napakaswerte. Nakangiting sabi ni Severin. Masasabi kong gusto mo ako, Sofia. Oh, at dahil nakita ko na ang katawan mo, baka hayaan mo na lang akong buksan ang mind's eye mo para sa iyo at matapos na. Ako. Hindi ko sinabing gusto kita. Lumingon si Sofia. Sumilay ang ngiti sa gilid ng kanyang bibig at hindi niya napigilan ang sarili na kagatin ang kanyang labi dahil sa kaba. Hahaha. Type mo lang ako. Malinaw na kasing liwanag ng araw na may gusto ka sa akin, pero hindi mo pa rin matanggap ang sarili mo. Natawa si Severin nang makita ang nahihiyang ekspresyon nito. Baliw ka. Napakabastos mo. Tumalikod si Sofia at pagkatapos ay kumuha ng lakas ng loob. Sinasabi mo yan ng kusa kahit alam mo na nagusto kita. Well, tama ka. Talagang gusto kita. Nagustuhan na kita simula pa lang nang una kitang makilala, at mas lumalim ang nararamdaman ko para sa iyo nung nakilala kita sa pangalawang pagkakataon. Para sabihin sa iyo ang totoo, hindi lang ako dumadaan nung pumunta ako sa South Link City. Sinadya kong pumunta doon para makita ka. Masaya ka ba ngayong napagtapat ko na ang pagmamahal ko sa'yo? Ang mga salita nito ay lalong naakit sa kanya ni Severin. Hindi niya napigilan ang sarili na humakbang pasulong at yakapin ang magandang babaeng nasa harapan niya. Sa gitna ng pagtataka ni Sofia ay mas lalo pa itong humalik at hinalikan ito sa labi. Ma'am. Ang gayong mga damdamin ng pag-ibig ay dumating ng napakabilis. Ito ay tulad ng isang ipoipo na nahuli si Sofia at ibinaba ang kanyang bantay at nakuha ang isang mahinang helanghing mula sa kanya. Gayunpaman, ipinikit niya ang kanyang mga mata at gumanti ng halik, alam na si Severin ay isang lalaki na may pananagutan. Nang magpasya si Severin na halikan siya, ito ay nagpapahiwatig na mahal siya nito, at bibigyan siya ng pangangalaga at pagmamahal mula sa sandaling iyon. Iyon ang unang halik ni Sofia, at hindi niya akalain na mangyayari ang unang halik niya sa mga ganitong pagkakataon. Dahil kulang siya sa anumang pamamaraan ng paghalik, nakatugon lamang siya ng mekanikal at hinahayaan si Severin na sumama sa kanya. Nang matapos ang halik, inilibot ni Sofia ang kanyang mga mata. Kinuha mo ang first kiss ko. Ang bahagyang hinanakit na tingin sa magandang mukha nito ay lalong nagpakilig sa puso ni Severin. Lalong gumaganda siya sa bawat pagdaan ng tingin. Ilang oras lang yata ako na in love sa kanya. Napaisip si Severin sa sarili. Sa pagkakataong iyon, narinig ang palakpakan sa hindi kalayuan sa kanilang likuran. Dahan-daang binitawan ni Severin si Sofia mula sa pagkakayakap at tumingin sa direksyon ng pumapalakpak. Ang lalaking pumapalakpak sa kanila ay isang matabang lalaki, at may dalawa pang lalaki, isang maikli at ang isa ay matangkad na nakatayo sa tabi niya. Ang huling dalawa ay mukhang medyo payat, halos parang kulang sa nutrisyon. Kaya first kiss mo iyon. Hulaan ko na ibig sabihin yan ay birhen ka pa rin. Tiningnan ng matabang lalaki si Sofia na may kahalayan at nakangiting malademanjo. Ang swerte natin ngayon. Hihihi. Hindi masama. Hindi ko akalain na makakatagpo tayo ng ganito kagandang babae dito. At birhen din siya. Hihihi. Ang matangkad na lalaki ay nagpakawala ng isang perverted chuckle at tumingin kay Sofia na may masamang tingin. Kung tutuusin, wala masyadong babae sa kanilang sekta na kasing ganda ni Sofia. Bahagyang napangisi ang ekspresyon ni Severin habang nakatingin sa kanilang tatlo. Tanong niya saka, saang sekta ka galing? Bakit tatanggapin ng isang sekta ang mga tulad mo? Mga masasamang tao. Nablangko sandali ang matabang lalaki. Sa wakas, sabi niya sabay ismad. Hahaha. Hindi mo ba nakikilala ang uniforme ng Ma'am Eto sect? Mukha kayong walang kaakibat na practitioner, kaya saan kayo nakakuha ng lakas ng loob na tawagin kaming mga masasamang tao? Ano ka ba sa amin kung ganoon? Basura. Naikuyong ng matangkad na lalaki ang kanyang mga kamao at sinabing, huwag kang makipagtalo sa lalaking iyon, listen. Mamamatay na rin siya sa lalong madaling panahon. Bakit ka ba mag-abala sa mga basurang ganyan? Medyo nainggit ang pandak sa pond looks ni Severin at hindi napigil ang magsalita. Tingnan mo siya.
Magandang lalaki lang siya. Wala man lang kalamnan. Iyan ang pinakaayaw ko sa mga lalaking ganito. Tumawa ang matabang tao at sinabing, nakakahiya na nakuha niya lang ang puso niya. Pero tayo ang may gagawing aksyon mamaya, hindi siya. Ngumiti ng masama ang pandak. Napakahat ng babaeng iyon, listen. Sa palagay ko ay dapat natin siyang buhayin sa loob ng ilang araw at i-enjoy ang kanyang mga butas bago siya patayin. Mabuti ba iyon sa iyo? Nagningning ang mata ng taong grasa. Mabuting ideya iyan. Gawin natin yan. Ha ha ha. Ang Ma'am Elo sect ay halos kasing lakas ng aking sekta, ngunit hindi ko alam kung gaano kalakas ang mga taong ito. Inis na pinandilatan ni Sofia ang tatlong lalaki. Ang kanilang mga komento ay nagparamdam sa kanya na pira-piraso ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang napakataas na posisyon sa Stormy Moon sect dahil anak siya ng pinuno ng sekta. Walang alagad na maglalakas loob na magkomento sa kanya ng gayong kalaswan. Bahagyang natigilan si Severin, ngunit agad niyang sinabi. Ganyan ka baka curious na malaman ang kanilang narating? Siyempre. Kung ang kanilang natamo ay mas mababa kaysa sa akin, pagkatapos ay ikalulugod kong patayin sila gamit ang aking sariling mga kamay. Nag-aalala lang ako na ito ay mas mataas kaysa sa akin dahil sila ay mga disipulo mula sa isang sekta. Nakangiting sabi ni Severin. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ganoon kataas ang kanilang natamo. Ang taong matabang iyon ay level 1 Warrior Emperor lang, at ang dalawa pa ay level 8 Warrior Kings. Talagang basura sila, at madali mong haharapin silang tatlo. Pinunasan ni Sofia ang kanyang mga kamay sa tuwa at sinabing, hayaan mo sila sa akin. Kitang-kita ni Severin mula sa malungkot niyang ekspresyon na siya ay nanggagalaiti. Tumanggo siya at sinabing, oo naman. Huwag mag-atubiling pumunta pagkatapos. Tatayo lang ako dito at manonood. Nakita nila ang ating tagumpay bago pa man tayo gumawa ng hakbang. Sa tingin mo ba ay makakasalubong natin ang isa sa mas malakas na walang kaakibat na practitioner? Medyo nag-iingat ang pandak matapos marinig ang usapan nina Severin at Sofia. Gayunpaman, malamig na ngumiti ang matabang lalaki at sinabing, relax. Malamang sinusubukan lang nila tayong makita. Walang gaanong malalakas na warrior emperor sa mga walang kaakibat na practitioner na ito. At isa pa, isa rin ako sa pinakamahuhusay na disipulo sa sekta. Hindi naman ganoon kalala ang swerte natin. Ang matangkad na lalaki ang nagsabi. Maraming hindi kaakibat na practitioner ang mambubulabog sa pagtatangka at takutin ang kanilang mga kalaban. Huwag maging isang nakakatakot na pusa at hayaan ang iyong sarili na lokohin nila. Sabi ng matabang lalaki. Tama si Lano. Nakakilala na ako ng mga babaeng katulad niya dati. Nang sa wakas ay nakalaban ko na siya, lumalabas na level 2 Warrior King lang siya. Nambobola lang siya nang sabihin niya na level 8 Warrior King siya. Noong natalo ko siya, ginamit ko siya ng ilang araw bago siya pinatay. Hindi kayo mas mahusay kaysa sa mga hayop. Nakita ni Sofia ang pula ng marinig iyon at agad na sumugod sa kanilang tatlo. Ang lakas ng loob mong sumugod sa amin. Ibibigay ko sa iyo iyan. Hindi ka ba natatakot na ihatid ang iyong sarili sa amin sa isang platong pilak? Ang matabang lalaki ay tila walang takot sa kanya. Kinuyam niya ang kanyang kamao at pinakawalan ang kanyang espiritual na enerhiya. Sa kasamaang palad, siya ay ilang antas na mas mababa kaysa kay Sofia at hindi niya kayang tiisin ang kanyang suntok. Pinalipad niya siya gamit ang isang suntok na iyon, at bumagsak siya sa lupa ilang daang metro ang layo. Umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Hindi pwede to. Paano ito posible? Paano sila magiging level 4 warrior emperors kung hindi sila kaakibat na practitioner? Mukhang bata pa sila. Puno ng hindi makapaniwala ang mga mata ng taong grasa. Iyon ang mga sandali na napagtanto niyang maling tao pala ang ginulo niya. Isang level 4 warrior emperor. Ang iba pang dalawang lalaki ay akmang sasalakayin si Sofia Tonelada, ngunit ang kanilang mga binti ay nanlalambot pagkatapos nilang makita ang eksenang iyon. Iligtas mo kami. Ang matangkad na lalaki ay lumuhad sa lupa matapos magkaroon ng paunang pagkabigla. Alam niyang wala siyang kapangyarihan laban sa isang level 4 warrior emperor,
Kaya nakaluhod lang siya at humingi ng awa. Lumuhad ang pandak at humingi rin ng awa kay Sofia. Alam na namin ngayon na kami ay nagkamali. Nagbibiro lang kami kanina. Burwan lang sa mga lalaki ang gayon. Hindi ako kailanman nagkaroon ng mga ideya tungkol sa iyo. Sumunod naman ang matangkad na lalaki at sinabing, "Oo, hindi kami seryoso. Wala kaming iniisip na maalay tungkol sa iyo." Lumapit si Sofia sa kanilang dalawa. Malamig siyang ngumiti at agad na nagpakawala ng isang alon ng espiritual na enerhiya. "Ano ang palagay mo sa akin, isang tanga?" Nang makita ng matabang lalaki ang kanyang dalawang junior na pinapatay ng walang kahirap-hirap, napaupo siya sa takot at sinabi sa nanginginig na boses, "Hindi. Huwag mo akong patayin. Pakiusap. Napagtanto namin ang aming mga pagkakamali ngayon. Hindi na kami mangangahas na gawin ito muli." Hindi mapakali si Sofia na aliwin ang kanyang mga pagsusumamo at naglakad palapit sa kanya upang kitilin ang kanyang buhay. Ang nakamamatay na tingin sa mga mata ni Sofia ay nag-iwan sa matabang lalaki na nataranta at natatakot, ngunit agad niyang sinubukang kumilos ng matigas. "Mag-isip ka ng 2 beses bago ka gumawa ng kahit ano. Kung ililibre mo ako, kakalimutan ko ang nangyari ngayon. Isa akong warrior emperor, tutal, medyo mas mataas ako sa hierarchy ng Ma'am Elosec. Kung papatayin mo ako, maghihiganti ang mga mas malakas kaysa sa akin." Ngumisi si Sofia at sinabing, "Sa tingin mo ba ganoon ako katanga? Normal lang na mamatay ang mga alagad ng sekta sa ganoong delikadong lugar. Walang nakakaalam kung sino o ano ang pumatay sa iyo. At saka, kahit dumaan ang iba mong mga disipulo at nakita ang bangkay mo bago ito kainin ng mga espiritong hayop, sa tingin mo ba malalaman nila kung sino ang pumatay sa iyo? Hindi ako natatakot sa mga pananakot mo." Isang mapurol na kalabog ang narinig at ang matabang lalaki ay bumagsak na walang buhay sa lupa.